Lumobo sa mahigit 2,000 ang nasawi sa Lebanon. Kasunod yan ng patuloy na pag-atake ng Israel laban sa militanteng grupong Hezbollah. Nasa frontline ang balitang yan, Camille Samonte. Umaga man, tanghali, hanggang gabi, kabi-kabila ang sunog sa iba't ibang bahagi ng Lebanon. Kasunod yan ng patuloy na ground assault at airstrike ng Israel para limasin ang militanteng grupong Hezbollah. Ayon sa Israeli military, mahigit 50 Hezbollah members ang nasawi mula sa October 4 attack. Kabilang doon ang 6 na senior commander umano ng Hezbollah at ang successor umano ng Hezbollah na si Hashem Safieddin. Matatanda ang una ng nasawi ang leader nilang si Syed Hassan Nasrallah. Sa kabila niyan, lumobo naman sa mahigit 2,000 ang namatay sa Lebanon sa loob ng isang taong pag-atake ng Israel. Halos 10,000 ang sugatan. Ang masaklap, damay pati mga sibilyan. Giit naman ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, sumali ang Hezbollah sa giyera sa Gaza kontra Hamas. Umatake raw ng mahigit 8,000 airstrike ang Iranian-backed group. Maraming sibilyan din ang namatay. Kaya naman, karapatan daw ng Israel na depensahan ang kanilang bansa. Dagdag pa ni Netanyahu, terorista ang sumira sa Lebanon. A gang of tyrants and terrorists destroyed it. That's what happened. Lebanon was once known for its tolerance, for its beauty. Today, it's a place of chaos, a place of war. Pero ang United Nations pinangangambahan na matulad ang trahedya sa Gaza. Samantala, nananatili naman sa Alert Level 3 ang Lebanon ayon sa ating Department of Foreign Affairs. Una nang sinabi ng Department of Migrant Workers na nakaschedule ang repatriation ng 151 Pinoy mula sa Lebanon. Mahigit 200 naman ang pinoproseso pang maiuwi. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.